Morning guys. Pinatay ko yung, pinatay, mali. Na-off yung live kanina kasi may tumawag guys sa Kasibo na pangalawang tawag yata yun. Ano yata. Buti sinagot ko guys kasi parang kailangan guys na sakit yung anak. Sakit na huminga. Sakit kumilos ang buong katawan. So, ayun. Nag-live tayo ng panibago guys. No? Habang nagkakape. Kape muna tayo. Ayun. Tapos pakita ko sa inyo guys kung nasaan ako. Tara, ano guys oh. Ito guys oh. Dito ako guys sa taas. So, ayan, kita yung sasakyan guys oh. Sa taas kami. So yun guys. Tapos pintuhan tayo guys no. Panood natin sa balita. Dawi pala na kung naalala nyo guys yung mga live ko noon tungkol sa kaganapan sa Pilipinas na kung bakit binansagan ng Diyos ang Pilipinas na makasalanang bansa dahil nga sa gawain ng kapwa natin Pilipino. Anong bansa nga, di ibig sabihin ang nakatira sa bansa. So kahit tayo mga Pilipino, masabi natin na ang gawain ng kapwa natin Pilipino, grabe ka sama. Mula sa ordinaryong Pilipino, kung ano ang mga gawain, pag-uugali, kagawian, at paniniwala. Plus yung mga politisyan natin, mga politiko, kung ano ang mga gawain. Mula sa barangay, mga kagawad, opisyali sa barangay, kapitan, akyat na sa taas, sa mga mayor, mga opisyali sa mayor, tulad ng mga LGU nila, yung tagapatupad ng batas, yung mga batas ng mayor, na may sarili silang batas, na sila din ang makikinabang. Halimbawa nga lang natin, yung pag natupad nila sa batas doon sa nasakupan nila na tinaharas nila ang mga maliliit na mga mamamayan na nagsumikap na mabuhay tulad nga ng nagtitinda ng mga maliliit na paninda tulad ng barbecue na nasa kariton, gulay na sa kariton, nasabi natin hinaharas kasi hinuhuli nila tapos sinisira. Kumbaga, nagsumikap ang tao na kumita ng kapital kahit papaano, nangutang pa na ipamili ng mga paninda nila. Tapos ganun na lang paghulihin. Naintindihan ko na may batas na pinapatupad ang bawat munisipal sa halimbawa nasabi natin para sa kaayusan, kalinisan o ano man. Pero dapat ilagay nila sa tamang panghuli. Pangalawa, alam naman nila na
maraming mamamayan lumulupyo sa lugar nilang sa nasakupan nila na gusto din mabuhay. So, ang gagawin nila, pwede nilang hulihin o bigyan ng babala na meron silang ginawang area o saan man para doon sila magtinda para maayos o sa kaayusan ng lahat na either patawa nila ng kunting halaga sa pwesto para paninda at mabuhay. Di ba? Kasi may pira naman talaga ang munisipyo. Ang masakit, hulihin, sirain, gibain ang mga kariton. So, alin ang mas matimbang? Yung mga taong ito, magnakaw, mang-hold up, o gumawa ng kasamaan sa komunidad para mabuhay. Di ba? So, ang meron doon, galit, paghihimagsik ng tao doon sa nasakupan o sa namumuno. Di ba? Ngayon, yung pinapatupad nila na kaayusan, kung sino yung bagong nakaupo, hulihin ang mga nasa pwesto, sa tabi-tabi, para ayusin na dati ng ayos. Ang purpose naman guys, alam ko naman yan, ang purpose nila. Ginawa nila yan dahil hindi nila alam kung sino-sino ang mga taong babayad, nagbibigay ng tong o nagbibigay ng kung anong tawag nila dyan na pang-araw-araw na bayad sa pwesto na sa dating administrasyon o sa dating mayor kung paano nila pinapalakan. Mga nakapwesto na yan, may kolektor, nagbabayad yan sila. So para malaman ng mayor at mapasok sa kanya, panibagong tao ang ilagay para mag-order siya na ang street na yan, area na yan, linisin. O, di ba? Yan ang mga mga pakulo, mga style nila. Linisin yan kasi kailangan natin kalinisan. Ngayon guys, kung yun ang pakay ng mga mayor, dapat tuloy-tuloy ang kalinisan. Pero bukas makalawa, kamulat-mulat na lang natin, nagtambak na naman ang mga tao dyan ng tinda. Yun ang rotation na makikita natin sa kahit saang syudad sa buong Pilipinas. Kahit saang municipal o kahit saang sulok sa Pilipinas. Ganun ang kalakalan. Ngayon, kung isipin natin, hindi kaayusan. Kung hindi, ginawa lang nila yon para malaman at makolekta nila ang tamang lagayan o tamang koleksyon doon sa bawat nakapwesto. Kasi makikita natin na puno na naman. So, hindi kaayusan ang purpose. Ang kaayusan kung paano kolektahin ang mga pera na nagagaling mismo sa mga vendor na hindi dumadaan sa munisipyo na nagkaroon ng mga resibo. Ito yung direct sa bulsa nila na remittance ng mga taong inutusan nila sa pagpangolekta. Di ba? So, ang pera na thousand na makolekta nila sa araw-araw na ibigay nila sa katastasan ng municipal, sa bawat municipal, sa gobyerno, na direct sa bulsa nila. Di ba? So, walang resibong ini-issue para sa isang vendor dahil
Pinapatawan sila, 50 yung pwesto mo na yan. 100 ang pwesto mo na yan, 150 ang isang pwesto mo yan. May regular na kolektor yan, araw-araw. Alam ko yan guys, kahit hindi ko dumaan yan. Alam ko yan ang ganun palakalan. Ngayon, hindi nagtapos dyan. Tulad ng mga nanguhuli ng mga inutusan ng mayor na hulihin ang bawat lumabag sa batas. Yun yung sabi nila, di ba? Kaya nagkaroon sila ng sarili nilang batas, palisiya na pinapasunod sa mga nasakupan, sa mga lumulupyo. Di ba? Bawat kunting pagkakamali, huli agad. Sa halip na tuturuan kung anong tama, palampasin, patawarin, na hindi na ulitin at inulit, doon na hulihin at papatawan dahil lumabag na sa batas. Hindi yung isang pagkakataong nakita na nandyan, hulihin na agad at sirain kung ano man yung gusto nila. Di ba? Yun ang ginawa ng tala sa Pilipinas. Ito guys, isa ito sa mga hindi tamang, hindi makatao na mga pinapasunod sa lahat ng lumulupyo saan mang sulok sa Pilipinas. So hindi na makatao, hindi na rin makadiyos. Dahil nga, ang lahat ng mga tao ito, nagsimba, may reliyon, pero ang mga ginagawa bilang isang tagapatupad ng batas, dahil meron tayong batas sa lupa at meron tayong batas sa langit. So, nawawala yung sinasabi natin na pag-ibig. Wala ng pag-ibig ang tao. No? Puro pira na lang ang nasa kalooban ng tao. Ngayon, pagdating naman sa mga tagapatupad ng batas, tulad ng mga pulis, mayroong ang mga pulis na hawak ng mga mayor, di ba? Kaya nga, ang mga pulis dyan sa mga municipal, ang sumusunod yan, ang sinusunod nila kung ano yung batas na pinapatupad ng mayor. So, manghuli sila na wala sa kaayusan, sa paghuli. Basta gusto lang nila manghuli. Gumagawa sila ng kasalanan na hindi naman gawa ng mga motorista o mga vendors na nasa kopa nila kung saan sila nakadistino. Yun to yung mga nakakalungkot na mga bagay guys sa atin. Ngayon, pataas tayo ng pataas hanggang doon sa congressman. Makikita natin kung ano ang ginawa ng mga congressman. Pagtakbo pa lang bibigay na ng mga pera sa mga nasakupan nila. Di ba? Anong purpose nung guys? Pagpamigay. Hindi lang yung bigay na galing sa kanila, kung hindi galing din sa nasa taas na sila ang gusto maging congressman. Katulad nga ng ginawa ngayon nila Marcos. Makita natin. Pera ng taong bayan, ipinagmudmod, ika nga, sa pamagitan ng mga iba't ibang klase ng anong tawag nila dyan? Yung tawag nun yung ang tawag sa inyo dyan, yung matamang words yan, yung tulong, ika nga, tulong ba yun? Ang ano nila, tulad ng mga AIC, hindi ba tinatawag na, parang hindi soul, yung
Ginawa nila yan para imudmod, ipamulat sa tao na ang pirang ibinibigay nila na ayuda, ika nga, ay galing sa kanila. Pero, kung isipin ng tao, pira din nila mismo yun. Kasi yung pirang pinagmudmod nila na ginagamit sa ayuda, ika nga, tupad, aik, at iba pa, galing mismo sa kaban ng bayan, sa gobyerno. Bago ang eleksyon, isang uri ito ng pagpakalat, pagtali sa tao na hindi na makaalis doon sa prinsipyo na may utang na loob, ika nga. Kaya dahil pagdating sa eleksyon, makuha nila ang boto na hindi na makaboto sa iba. Kasi ang mamamayan, lalo na nakadepende diyan sa mga ayuda na tinuturuan nila na maging tamad at tinuturuan nila na dito ka na sa akin at ako nang iboto ninyo dahil pag mag-iba ang administrasyon at mag-iba ang namumuno at ang iba ang congressman, ang lahat ng ayuda na yan ay mawala sa inyo. Ito yung mga way ng ginagawa sa mga politiko sa Pilipinas. Ngayon, ikaw naman na bilang isang botante. Halimbawa, nakatanggap ka ng regular na ayuda tulad ng AKAP, AIK, at ano pa. Kung sino yung congressman mo dyan, pag hindi mo siya iboto, ano mangyari? Mawala sa iyo yung ayuda. Matanggap ka ng 10,000, 3,000, 5,000, buwan-buwan. Pag iboto mo ang ibang congressman, ano mangyari sa iyo? Mawala, di ba? Mawala. Maring mawala. Kaya iboboto at iboto mo sila. Ito yung itatali kanila na hindi ka na makaalis doon kung anong meron sa buhay mo ngayon. Ngayon, anong ginawa din sa mga kongreso? Kailangan manatila sila ng pisto. Kaya kung sino ang nasa taas, kailangan silang kakapit doon na parang butiki. Dahil pag mawala sila sa pwesto, wala din ang mawala sa pwesto ang nasa taas. Ang mangyari, mawala din sila sa pwesto. Kasi ang pera din nang galing doon sa kanila, nanggagaling pa sa taas. Kasi sila nga mag-aproba ng budget doon sa bawat distrito. Tulad nga ng ginawa ni Marcos. Anong ginawa niya? Siya naman talaga ang nag-approve sa budget. Ang congressman ang namamahala, pero siya ang nag-approve sa budget. Kaya usap-usapan ng mga kongreso kung ano ang gawin sa mga budget sa bawat distrito sa buong bansa. Sabay aprobahan ng Pangulo. Ito yun ang mga ginagawa nila. Ngayon, kung itong ginawa ng Marcos na lahat ng ahensya ng gobyerno binibigyan niya ng malta-malitang pera. Yun nga. Dahil para pagdating ng panahon na hindi sila maalis sa pwesto. Diba? Para manatili silang nandiyan sa pwesto at magpatuloy ang pagnanakaw nila. So ngayon, pag hindi aprobahan ni Marcos yung budget sa isang congressman, automatic yan. Di wala ng budget doon sa bawat distrito niya. So, papunta na sa barangay. Kaya, kailangan ang congressman kapit din yan sa presidente. Kaya magpatuloy yung kagahaman nila, pagnanakaw sa pera sa kaban ng bayan.
Ngayon, anong nangyari ngayon sa Pilipinas? Di ba? Na nagbudmod si Marcos ng magtamalitang pera. Kaya sa haba ng panahon, nung sinasabi nga nilang flood control issue na yan, na nandyan ang mga ghost project, nandyan ang substandard na infrastructure at marami pang iba na mga naging korupsyon sa Pilipinas at walang nangyari. Nagkaroon tayo ng people's power ng ilang bisis. Di sa people's power matawag kaya hindi naman naging epektibo gawa nung rally lang naman ang ginawa. Ilang bisis na nag-rally, walang nangyari. Kasi ang pag-rally, pag nakikita talaga ng militar na mas marami ang apektado at nagreklamo, dahil ang militar nga, mas sila ang protektor ng taong bayan. Ang nangyari sa panahon na to, ang militar, police at ano pa na tagapatupad ng batas, sila na ngayon ang protektor sa presidente at sa mga kongreso. Hindi na sila naging tagaprotektar ng mamamayan. So, bakit nangyari ito na hindi sila pumabor sa mga mamamayan? Na sila ang protektor sa mamamayan. Kasi nga, ginawa ni Marcos noon pa, ito yung ginawa nila na nabunbun sila ng maltamalitang pera. Kasi, alam ni Marcos na pagka nagkaroon ng people's power, pag hindi niya gagawin na magbigay siya ng pera sa lahat ng ahensya, babalikan siya o biglang babaliktad ang mga militar o ano pa man. Kaya sa balita, marinig natin na maraming binigyan si Marcos ng maltamalitang pera based sa mga testimony ng mga sangkot sa katiwalian sa panahon na to. Di ba? So, mag-people's power man, magtabak man ng mga tao dyan, hindi mapababa si Marcos not unless na ang militar mismo ang mag-order na pababain siya. Pero hindi mangyari yun. Kasi nga, isa sila sa nakatanggap ng maltamalitang pera. Hindi man natin nakikita, pero based sa mga balita, malinaw naman doon. Katulad nga ng Senado, di ba? Malinaw doon ang pagprotekta ni Soto, malinaw doon ang pagprotekta ni Lacson, at iba pa. So, makita din natin sa base sa mga testimony ng mga sinasabi ng mula sa DPWH, nabanggit ang mga pangalan nila, hanggang dito sa kay Gutesa, hanggang doon sa 18 Marines. Di ba? Kung saan nakarating ang mga maltamalitang pera sa lahat ng, hindi naman iwan ko kung may meron din pa ilan, isa, dalawa, ang mga congressman na hindi nakatanggap ng malita. Iwan ko rin siguro din may isa, dalawa na hindi nakatanggap ng malita sa side ng mga senador. Pero sabihin na lang natin, 90% ng Senado nakatanggap sa mga senador at 90% din nakakatanggap ng malita sa congressman. So, yun yung mga masabis tayo sa balita. Nalinaw doon na paano nga nagkakaroon ng malinaw na investigasyon na para may managot. Di ba? Tulad ni Marcos. Para sa sarili kong opinion, hindi ako naniwala na hindi nagkaroon ng malita-malitang pera ang tinatag ni Marcos na ICI. Siya nga mismo nagtatag na ICI. Di ba? So, malinaw doon sa mga balita na narinig natin na
ang mga ginawa ng ICI, makita din natin na may pinaprotektahan sila. Di ba? So, yun nga, ang hindi palang pag-public sa balita, sa ginawang investigasyon, dapat naka-public, naka-live, para makita ng tabayan, pero hindi ginawa. Doon pa lang, makita na natin kung ano-ano pang nila ginawa. Makita natin na hindi naging transparent ang pag-imbestiga. So, malinaw doon na hindi man natin nakitang nakatanggap sila ng malita, pero common sense na meron talaga yan. Di ba? Kasi based din sa lahat ng taong nag-imbestiga na makita natin na nagprotektar kay Marcos o sa iba pang mga nagkamal ng pera sa kaban ng bayan. Tulad ng mga kabadite ni Marcos. Makita natin, di ba? Na tinuturo na nga sila, pero walang mga tinatawag. Tulad ng mga kabadite, binapangalanan ng nasa baba, mula sa kontraktor. Pinangalanan sila hanggang si Romualdez, hindi rin pinapatawag na inimbestigahan ng nasa public, naka-live, para may transparency para managot sila sa kung ano yung mga aligasyon laban sa kanila. Pero wala. So makikita natin, hindi natin pwede sabihin na dahil sa political immunity nila na sinasabi, na hindi ka pwedeng ipatawag kasi ito ganyan. Hindi yan dapat, para makita nilang malinis sila, patunayan nila sa taong bayan na ang mga sinasabi ng mga taong ito ay isang paninira lang o maling informasyon o anuman. Para masabi ng tao na malinis nga sila. Katulad nga ng paratang ng mga tao na si Marcos ay isang adik, huwag nilang gamitin na may immunity sila o ano pa man yung sinasabi nila dyan na hindi ka pwedeng Hercules para malaman na kung adik ka o hindi. Di ba? Kung ako mismo ang presidente, dahil malinis ang pagkatao ko at isa akong namumuno sa taong bayan na wala akong itinatago, kusa akong magpa-Hercules sa public para patunayan ko sa inyo na malinis ang pagkatao ko, na ako ang karapat-dapat na mamuno sa bansa. Di ba? Ganun ang gagawin. Hindi natin gamitin ang mga ano man yung karapatan na bilang isang presidente na gamitin natin na mayroon tayong rules o batas na nagsasabing meron kang immunity kasi isa kang congressman o isa kang presidente o isa kang senador, di ba? Para patunayan natin sa taong bayan na malinis tayo. Dapat ganun ang ginawa. Pero hindi. Marami silang palusot. Ngayon, kung ang lahat ng ito nasunod, hindi magkagulo ang Pilipinas. Pero dahil nga sa kaganapan na hindi na masikmura ng tao, na ang buong sistema ng Pilipinas sa politika di lang natin masabing nagmukha. Kasi pag sinabi natin nagmukha, maaaring hindi pa nangganap. Pero nangganap na eh. Talagang makikita natin na organisadong sindikato ang lumalaganap sa
bansa ng Pilipinas. Kita niya naman ninyo sa likod ng krisis sa Middle East, sa gira, karoon tayo ng krisis sa gasolina o sa petrol, nagpatuloy pa rin ang krisis sa problema sa Pilipinas. Walang ibang inatupag ang gobyerno kung hindi politics, pagdidemolish ng naging kalaban nila sa politika, itong partido o pamilya ni dating President Duterte, at ito sa pamilya niya ni Selana, Sara ni Duterte, at mga kapatid nila. Ngayon, narinig niyo yung mga live ko noon na ma-impeach man nila si Sara. Mawala man si Sara sa politics, sa vice, dahil ma-impeach kung mangyari man. Yun ang pagkakaalam nila na itong mga side ni Marcos, sila na ang maaaring makaupo sa sunod na panahon. Sila na ang makaupo uli at magpatuloy sila. Maaaring si Marcos pa rin nang makaupo kung mabago nila ang saligang batas. Kaya yun na isinusulong nila yung ng mas maraming partido na sakupan nila sa mga kongreso para pabago nila ang saligang batas. Dahil sa Chacha na gusto nang ipabago ni Marcos, kasi yun nga. Marami silang gustong baguhin dyan para manatili sila sa pisto. Ngayon, kung hindi man mabago yun, kung ang terms ng presidente is 6 years, yung kandidato ni Marcos, kung sino man ang i-rekomenda niya sa panahon sa dating ng election sa 2028, ang alam nila, yun ang mananalo. Di ba? Kasi nga, wala na si Sara, ika nga. Kung ma-impeach sila, natuwang-tuwa na sila. Pero nasa live ko noon, nasabi ko, mawala man si Sara, huwag kayong umasa na kayo pa rin. Dahil nandyan ang pamilya ni Sara, nandyan yung mga kapatid ni Sara, lahat ng kapatid ni Sara. Pag tumakbo ng presidente yan, maniwala kayo sa akin, slide yan, maniwala kayo. Doon pa lang ha, pero ganyan pa rin ang kapartido nila Sara. Ganyan sila si Rodante Marcolita. Hindi ako maniwala. Pag tumakbo na si Dante Marcolita bilang presidente, slide yan. Maniwala kayo sa akin. Slide yan. Kung mapadisable man nila ang mga Duterte, mabura man nila ang mga Duterte, mawala man. Kasi ngayon, inano na naman nila yung isang anak ni Duterte, yung congressman, si Pulong, o sino pa yung isa. Pag tumakbo ng presidente yan, may slide na naman yan ang boto niyan. Pag yung sa mayor na Duterte din na anak, slide na naman yan. Kahit si Kitty, pwedeng, kahit sabihin pa ng bata pa, pag pwedeng tumakbo yan, sigurado yan. Mananalo yan, di ba? Dapatan, kahit sabihin natin, i-bias na lang si Marcolita. Walang ibang dyan na pwedeng mag-bias si Marcolita lang. Ngayon, kung ihilimbawa lang natin, mawala ang lahat ng pamilyang Duterte dahil maaaring kung anong kasong itanim sa bahay, kasi ngayon ito narinig ko yung congressman i-re-raid na naman yung bahay, di ba?
Demolition nga ang ginawa ng administrasyon doon sa Duterte, pamilyang Duterte. May demolish man natin lahat ng Duterte. Ngayon, yung mga partido nila, katulad ni Marcolita. So, pag si Marcolita ang maging presidente, tatakbo, islide na naman yan. Ngayon, wala akong ibang makita maging, takbo, tumakbo. Kung sakaling mademolish ng Duterte, walang iba kundi si Marcolita. Wala akong ibang makita. Si Bongo, pag si Bongo ang itapat ninyo, malayo pa yan. Sino pang ibang dyan? Wala akong ibang makita. Si Marcolita lang talaga. Ngayon, alam ka naman, i-demolish nila lahat yun. Na partido ni Duterte. Di ba? Malaking gulo na sa Pilipinas yun. Kung mangyari yun. So, yun yung sinasabi ko na ang ginawa ng administrasyon, kinampanya nila si Sara, kinampanya nila ang mga Duterte. Kasi nga, ang simpatiya ng tao napunta sa mga Duterte, napunta sa kanila Marcolita, napunta sa partido nila ni Sara. Kasi nga, makita naman talaga natin na wala namang ginawa na masama sila ni Sara sa mga pamilyang Duterte. Kung makikita ka natin kung ano nangyari sa Davao, nagawa nilang mayroon silang libreng sasakyan. Marami silang mga infrastructure na gawa gamit ang koleksyon nilang tax doon sa nasakupan nila sa Davao. Di ba? Isipin niyo mabuti yan. May mga maganda silang tulay doon, magandang mga kalsada, kung ano-ano pa, magandang pasunod sa batas dito sa siyudad nila mismo. Di ba? Malinis ang Davao, walang mga krimen, halos. Di ba? Di maalis yung krimen, pero kung ikumpara natin sa Manila, malayo talaga. Kung nagawa nila sa Davao, nagawa nilang paganda sa Davao, magawa nilang magkaroon ng libreng sasakyan na wala silang tinatanggap na budget na galing sa gobyerno kasi hindi binibigyan ng budget ng Kongreso ang Davao, di ba? Kasi kalaban niya nila. Samantalang sa ibang distrito, limpak-limpak ang mga budget na binigay nila na nagkaroon pa ng mga ghost project. Tama niya naman ninyo. Wala pang utang ang Davao. Kita niyo yan. Tapos, ang budget nagtambak sa ibang distrito sa Luzon. Ngayon, tulad ng sa distrito ni Marcos, ang laki-laki ng budget pero walang mga infrastructure na nagawa at nandoon pa yung mga ghost project at iba pang lugar sa Luzon. Di ba? Ngayon, ang imbestigahan nila yung Davao pa. So makita natin kung paano nila i-demolish, sisirain ang mga Duterte. Kaya ang taong bayan, hindi naman siguro lahat tanga at bobo. Ilan lang kayong mga nasa pwesto sa mga politiko. Ilan lang kayong mga kongreso. Ilan lang kayong mga senador. Ilan lang kayong mga mayor o presidente. Taong bayan ang nakakita sa inyo kung anong ginawa ninyo, di ba? So, ang simpatiya talaga ng tao yan, doon talaga sa mga taong sinisira ninyo. Na gusto nyo pilit ninyong gawa ng kasalanan na hindi nila ginawa. So, pagdating ng eleksyon, talagang tagilid kayo sa parte ng nanira. Kasi, sipin ninyo, malayo palang eleksyon, sisiraan na ninyo. Di kinampanya ninyo. Kasi nakikita naman ng tao na wala naman talagang ginawa. Di ba? Kita naman ako, isa kong butante. Nakikita ako naman kung sino ang tama at sino ang mali. Tumitingin lang ako sa kung anong nagawa. Di ba? Sa maliit na 75 billion ni Sara na confidential fund, ikumpara mo sa trillion na flood control, di ba? O ilang billion ang flood control. May paimbestigahan ninyo.
yung confidential pa ng presidente, billion. Samantalang pinabisigahan yung confidential ni Sara, billion lang. Di ba? Kung imbisigahan niyo, nailahatin na. Di ba? So doon, malinaw doon, na talagang panggigipit, demolition, o ano pa man ang ginagawa ng mga kongreso. So matotal, kung titingnan natin sa kabuuan, na nagkaroon talaga tayo ng gobyerno na sindikato, talamak na korupsyon, na malinaw doon na paninira para maalis ang mga Duterte sa politika, para manatili ang kung sino ngayon na nakaupo. Kasi nga, pag nagkataon na ang makaupo sa side ng partido ni Duterte, hindi man si Duterte, Sara, kapatid ni Sara, o sino pang kapatid ang makaupo na bilang presidente, palagay na lang natin si Marcolita o sino man ang side ng Duterte, hindi ako maniwala na ang lahat ng nasa administrasyon ngayon ay hindi managot. Tulad ng mga senador, congressman, mga ICI, hindi ako naniwala na hindi managot ito lahat sa pagdating na sa panahon na nakaupo ang mga taong matitino. Nasabi natin matitino kasi sila yung kumbate sa administrasyon ngayon na sobra ka sama, na makita naman natin kung paano nila nilustay ang pera ng taong bayan at paano nila pinagtakpan kung sino ang nasa likod ng korupsyon. Kaya sumikap sila na manatili sila sa pwesto. Kasi sumikap sila na sirain ang katunggali nila, na alam nila na maaring siya ang maging dahilan para managot sila sa batas pagdating ng panahon. Ngayon, yung nasabi ko sa inyo na ang lahat ng tao na to, mga diehard sa relihiyon, mapanata, marinig mo sa bibig nila, may Diyos pa. Tulad ng si Abante, di ba? Pastor pa yan. No? Pero pag nakaasta, sa gawain, malinaw doon na malademonyo. Sinasabi ko nga sa inyo, na ang reliyon, walang ginawa sa buhay ng tao yan. Tingnan mo yung gawain ni Abante. Kaya sabi ko nga sa inyo, ang mga pastor, binansagan ng Diyos na mga pare, kasama ang pare na binansagan ng Diyos na biro ang makasalanan. O, di ba? Sinong tumatanggap ng balita, kasama ang mga kaparian na yan. Kung sino-sino yung mga pare yan, nakatanggap ng pera. Di ba? Ngayon, makita natin na organisado talaga ang nangyayari sa kaganapan sa politika sa Pilipinas. Kaya anong aasahan ng taong bayan? Mag-people's power man, mag-rally man kayo, malabo yan mangyari. Pero kung titingnan na natin sa kondisyon ni Marcos, magsalita si Marcos nga, parang mula. Na, alam mo yung mula na lumulundag, payaan mo, na sa unang lundag, mataas, sunod na lundag, mas mababa, hanggang pababa ng pababa. Ganun si Marcos. Yung sinasabi niya, walang koneksyon doon sa sunod niyang sinasabi.
makikita mo na nakalutang ang utak kung pag-iisip niya. Isa kasi yan sa basihan na pag lulong ka na sa droga, ganun ang mangyayari. Ngayon, kung ako naman ang tagapatupad ng batas, tulad ng mga military, police o anuman, yung commander-in-chief natin ganun magsalita, hayaan ba natin yan? Di ba? Di ba kayo nahiya sa sinasabi ni Marcos? Di ba? Makita naman ninyo eh. May connection ba yung langis at saka yung damit sa langis? Di ba? Marami pa yun na sinasabi ni Marcos na nakakahiya kung ano yung sinasabi niya. Di ba? Ngayon, anong connection doon? So, ibigkita natin kung paano gumagana ang isip ni Marcos. Nawala na sa tono. So, ngayon, ikaw naman, yung commander-in-chief mo, gano'n magsalita, ano bang naramdaman mo? Di ba? Hindi ba kayo nahiya? Kayo military, hindi ba kayo nahiya? Di ba? Pero hindi nila magawa yun, napalisin sa pisto, kasi nga, isa sila sa nakatanggap ng malita-malitang pera. Ngayon, makita naman din natin doon. Kasi sa mga investigasyon, tulad nga nung ng media, abutan ng malita-malitang bag-bag na pera ayon sa mga 18 Marines. Kitaan nyo naman, ang binabalita ng media, yung pabor lang kay Marcos. Walang binalita na nakakasira kay Marcos. O, di ba? O, yung mga Trotsky, kasama yan sa sinasabi ng 18 Marines na nagbabayad sila ng isang building dyan na troll si Marcos dyan sa Makati. Di ba? So ngayon, talagang organisado talaga. Grabe. Kaya masasabi mo talaga, wala ng tao. Ito yung, bakit ko ito tinatalakay, guys? Kasi nga, pinapatunayan ko sa inyo, itong mga pinagsasabi ko, itong isiniwalat ko na mensahe ng Diyos, na sinasabi ng Diyos na ang Pilipinas ay tinatawag kong number 1, makasalan ng bansa. Kailan ko ito sinabi, guys? 2013 pa. Isipin 2013, ano na panahon ngayon? 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 na. 18 years? Tama ba? 30 years? Isipin nyo. 30 years. 18 years. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23. 10. 30 years nga. Di ba? Nako. Tama, 13 plus 13. Ha? Tama, 13 plus 13, 26. Oo nga, 30 nga. So, isipin nyo yun, guys. Gaano kahaba yun? Binagsigawan ko to. Kaya dami nagsabi sa akin, daming pumatay sa ibang bansa, daming mamatay sa ibang bansa, daming mga ginawang mga tao sa ibang bansa, mga karamanduman. Bakit ang Pilipinas pa binansagan ng Diyos na nakasalan ng bansa? Di ba? Sino ang nasa bansa ng Pilipinas? Di ba kayo mga tao, tayo mga tao? Sino gagawa ng masama? Di ba tao? Kaya inilahat na ng Diyos yan. Ito yung pinapatunayan ko sa inyo. Kaya tinatalakay ko sa inyo ito mula sa baba. Hindi pa lahat yan, ha? Hindi ko pa isinama yung customs, hindi ko pa isinama yung BIR, hindi ko pa isinama yung mga FDA, hindi ko pa sinama yung LTO, hindi ko pa sinama yung BIR at mga kawas na sa baba, ayun sa gobyerno. Dito lang tayo sa nasa medyo mataas pa. Sa line up pa lang ng sa mga ahensya ng gobyerno na gumagamit tayo ng politics. Tulad ng barangay, mayor, hanggang sa congressman. Dito pa lang tayo. Hindi pa kasama yung ahensya ng gobyerno.
makikita na natin kung gaano nakasama ang Pilipinas. Kaya, ano man ang gagawin niyo, ano man ang sabihin niyo sa akin na hindi ako totoo, guys, maniwala ko sa inyo. Pag sinabi niyo yan, diretsuhan tayo. May problema kayo sa utak, may problema kayo sa pag-iisip. Inutil kayo mag-isip o kaya kasamkat kayo sa korupsyon. Anong korupsyon ang kasabat nyo? Kayo maordinaryo tao. Yung tumatanggap kayo ng pera ng mga ayuda. Bakit? Kasi nga, hindi na kayo makaboto sa tamang kandidato. Kahit matino yung kandidato dyan na upo, hindi nyo na iboto. Kasi nga, nakatali na kayo. Takot na kayo na mawala ang ayuda sa inyo buwan-buwan. Yun ang totoo yan. Kasi sino? Nakatanggap kayo ng 5,000? Nakatanggap na kayo ng 10,000 buwan-buwan? Wala na. Nakaupo ka na lang. Nagpariban ka na. Nagtungit ka na lang dyan. Di ka na magtrabaho. May regular kang tanggap buwan-buwan. Bakit ka pa magpalit ng boto? Di ba? Siya ang tuloy-tuloy mo na yun. Ang line-up ng kandidato na yan ng administrasyon. Kasi nakatanggap na kayo. Yun ang nangyari sa Pilipinas. Kaya, anong tawag sa inyo? Di ba? Demonyo. Sinong gagawa ng ano yan? Kasamaan. Tayo, demonyo. Di ba? Kasi tao nga, paniwala ko, pag gumawa ang tao ng masama, siya yung demonyo. Igawa kayo ng masama. Di ba? Nasa paniniwala ko yan. Ang tunay na demonyo, tao. Sino ang tao? Tayong lahat. Pag gumawa tayo ng masama, tayo ang demonyo. Malinaw yun. Sa paniniwala ko. At yun din sa mensahe ng Diyos. Na ang demonyo ay tao. Pinatunayan niya, tama ang paniniwala ko. Isa yun sa paniniwala ko. Hindi ako niwala ng turo ng mga pare at pastor ninyo na ang demonyo ay isang espiritu. Yung pare nga ninyo, ang pastor ninyo, ng turo, dinatawag ng Diyos na mayroong makasalanan. Di ba? Malinaw doon sa sinasabi ng Diyos. Naniwala sila ng Diyos, pero lumabas sa bibig nila puro demonyo. Hindi ba nila iniisip na ang demonyo nasa harapan nila? O sinong nasa harapan ng pare? Kayo, mga membro. Tao. Sino nasa harapan ng mga membro? Di ba, mga pare at pastor ninyo? O demonyo nga tao. So ngayon, isa-isahin natin. Sinong gumawa ng masama? Tao, di ba? Nakita ba kayo demonyo gumawa ng masama? Nakita ba kayo demonyo na bumulos tao gumawa ng masama? Wala, di ba? Bakit tinuturo nila? Kasi nga, tinuturo nila yon para panakot doon sa mga tao. Para matutong kumapit doon sa relihiyon nila. At tinatag. Kaya ito guys, wala akong kaba, wala akong hindi ako nahiya sa inyo na magsasabi ng ganito. Hindi ako natakot na magsabi sa inyo ng mga mensahe ng Diyos. Dahil alam ko, totoo at tama ang lahat ng isiniwalat ko. Tama lahat yan. Walang duda, guys. Totoo ginamit ako ng Diyos. So, yun nga. Gustuhin ko man na maging maayos ang Pilipinas, pero hindi naman yan maayos dahil ang tunay nga demonyo nga na tao at ang gobyerno natin, makita natin na nandyan ang mga tao. So, buong Pilipinas ay makasalanan na talaga. Kaya hanggang panalangin na lang ako na sana magkaroon ng matinong pag-iisip ang mga tao sa Pilipinas at babago ang kalooban ng tao. Kaya kanya-kanya yan, pagbabago. Hindi niyo kayang ipagdasal ninyo yung sabi natin. Kung totoo ang dasal ninyo, totoo ang dasal ang mga pare ninyo na makapagbago ng damdamin ng tao, lahat ang namumuno sa pwesto, sa gobyerno, ipagdasal ninyo naging matino ng gobyerno. Ipagdasal ninyo ang congressman, ipagdasal ninyo ang mga senador, wala na. Naayos na ang Pilipinas. Pero hindi mangyari. Kaya doon natin makikita
na hindi totoo ang paniwala ninyo at turo ng mga pare at pastor ninyo na ang dasal ay powerful. Hindi po totoo yan. Kasi kung totoo nga, napatunayan na ninyo yan sa akin na sa pamagitan ng dasal ninyo, narinig ninyo, ipagdasal natin si ganito, ipagdasal natin ang senador, ipagdasal natin yung mga congressman, ipagdasal natin kung sino-sino pa. Di ba? O dito nangyari. So doon pa lang, kahiyahiya sa inyo, sa paniwala ninyo, sampal sa mukha ninyo, ang mga paniwalang ipinakalat ninyo na hindi naman totoo. So malumabas, pangluloko, panglilinlang sa kapwa ninyo. So hanggang dito na lang guys. Magandang umaga and good morning sa inyong lahat. And God bless.